Sa simula pa lang ng lahat ng bagay, ang kasaysayan at ang banal na kasulatan ay magkasamang hinabi ang kwento at katotohanan. Halina't samahan ninyo kaming alamin ang katotohanan, ang tunay na pananampalataya, at tuklasin ang mga aral na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano ang dakilang layunin kung bakit kailangang ilantad ang maling aral? Sa paglalantad ng katotohanan, ang mga tunay na Kristiyano ay gumagamit ng Biblia bilang matibay na batayan laban sa mga partikular na paniniwala at kaugalian ng ibang relihiyon. Ang ganitong paraan ng pagpapaliwanag ng mga aral ng Biblia ay minsang inaakalang combative at itinuturing na mga masakit na pag-atake laban sa ibang relihiyon. Dahil dito, karaniwang nagbubunga ito ng negatibong mga puna, lalo na ang mga hindi nakaunawa sa ganitong paraan ng paglalantad ng kasinungalingan ng iba. Naniniwala at tahasang sinasabi ng mga kritiko na dapat lamang mangaral ang mga ministro ng ebanghelyo ng mga doktrina o aral ng iglesia nang hindi binabanggit ang ibang mga pananampalataya. Hindi nila maintindihan kung bakit kailangang batikusin ng mga tunay na Kristiyano ang mga paniniwalang hindi naaayon sa banal na kasulatan. Gayunpaman, ang impresyon na sinasadyang saktan ng mga ministro ng ebanghelyo ang damdamin ng iba ay walang batayan. Inilalantad lamang nila ang mga katuruan at kaugalian na hindi naaayon sa kasulatan ng Biblia nang walang layuning manira, manginsulto, o magpababa ng pagkatao. Ang mga pahayag tungkol sa ibang mga relihiyon ay binibigkas upang ipakita ang katotohanan, isang paraan ng pagpapakita ng mga kontradiksyon sa pagitan ng mga doktrinang pangrelihiyon at mga aral ng Biblia. Bakit kailangang kondenahin ng mga tunay na Kristiyano ang mga katuruang taliwas sa Biblia? Hindi ba sapat na mangaral na lang ang mga Kristiyano ng kanilang pananampalataya at iwasang talakayin ang ibang pananampalataya? Isang biblikal na gawain. Mismong ang Panginoong Hesukristo ay tahasan at buong tapang na kinondena ang mga hindi wastong doktrina at ang kanilang mga guro. Sa isang pagtatalo sa mga Pariseo, sinabi niya, "Sumagot si Jesus, at bakit kayo sumusuway sa utos ng Diyos at sumusunod sa inyong sariling turo? Mga mapagkunwari, tama ang sinabi ni Isaias nang humula siya tungkol sa inyo. Ang mga taong ito, sabi ng Diyos, ay iginagalang ako ng kanilang mga salita, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sapagkat nagtuturo sila ng mga tuntuning gawa ng tao na parabang mga utos ko." Mismong ang Panginoong Hesukristo ay tinawag ang mga Pariseo na mga mapagkunwari. Pinaalalahanan niya sila sa kanilang lubos na pagpapabaya sa utos ng Diyos upang sundin ang kanilang sariling turo gamit ang isinulat ng propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, "Ang mga taong ito ay nagsasabing sinasamba nila ako, ngunit ang kanilang mga salita ay walang kabuluhan, at ang kanilang puso ay nasa ibang dako. Ang kanilang relihiyon ay mga alituntuning gawa ng tao, at mga tradisyon na kanilang minemorya lamang." Nakabatay sa mga alituntuning gawa ng tao at tradisyon. Bakit tayo magugulat kung ang mga tunay na Kristiyano ngayon ay maglalantad ng mga katuruang wala sa kasulatan? Mismo si Jesucristo ay pinaalalahanan ang mga guro ng hindi wastong doktrina, ang mga Pariseo, sa kanilang lubos na pagpapabaya sa utos ng Diyos upang sundin ang kanilang sariling turo, mga alituntuning gawa ng tao at tradisyon. Ipinaalam kay Kristo ng kanyang mga disipulo na ang mga Pariseo ay nasaktan sa kanyang pagiging prangka nang sabihin niya na sila ay mga mapagkunwari. Pagkatapos, nilapitan siya ng mga alagad at sinabi, "Alam niyo po ba na ang mga Pariseo ay nasaktan sa sinabi niyo?" Gayunpaman, tahasang sumagot si Jesucristo, "Huwag kayong mag-alala sa kanila. Sila'y mga bulag na umaakay sa mga bulag, at kapag ang isang bulag ay umakay sa kapwa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kaya't ang isang tunay na ministro ng ebanghelyo ay hindi maaaring tiisin ang mga maling katuruan, kahit pa masaktan ang damdamin ng mga tao sa prosesong ito." Pagsunod sa halimbawa ni Kristo. Ang matapang na paninindigan ni Kristo sa mga salita ng Diyos ay ipinagpatuloy ng mga apostol. Sa pagkakataong makaharap ng isang tunay na ministro ng Diyos ang mga katuruan at kaugalian na naglalayong sambahin ang Panginoon sa anumang paraan na salungat sa itinuturo ng Biblia, tiyak na siya ay magsasalita laban dito. Si Apostol Juan, na sumusunod sa halimbawa ni Kristo, ay mariing nagsalita laban sa mga nagsasabing kilala nila ang Diyos, ngunit hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Sinabi niya,
Kung sino man ay nagsasabing kilala niya ang Diyos, ngunit hindi sumusunod sa kanyang mga utos, ang taong iyon ay sinungaling at walang katotohanan sa kanya. Tinawag ni Apostol Juan na mga sinungaling ang mga nag-aangking naniniwala sa Diyos, ngunit hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Hindi siya nag-atubiling pagsabihan ang mga lumalabag sa kalooban ng Diyos, kaya't ang isang tunay na ministro ay sumusunod sa halimbawa na itinakda ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol sa matapang na pagtindig sa katotohanan. Maliwanag na si Kristo at ang mga apostol ay hindi nag-atubiling harapin ang mga pananampalatayang sumasalungat sa mga salita ng Diyos, ang banal na gawain ng mga ministro ng Diyos, sa kanilang pagtuturo ng Ebanghelyo. Matatag na pinanghawakan ng mga tunay na ministro ng Ebanghelyo ang katotohanan ng Diyos higit sa anumang bagay. Gaya ng sinulat ni Apostol Pablo, "Nang ako'y pumunta sa inyo, mga kapatid, upang ipangaral ang lihim na katotohanan ng Diyos, hindi ko ginamit ang malalaking salita at dakilang karunungan. Sapagkat habang ako'y kasama nyo, pinasya kong kalimutan ang lahat maliban kay Hesukristo, at lalo na ang kanyang kamatayan sa krus. At ang aking pagtuturo at mensahe, ay hindi ipinahayag sa pamamagitan ng mahuhusay na salita ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng nakakukumbinsing patunay ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ito rin ang tapat na layunin upang ihatid ang katotohanan ng Diyos sa lahat gaya ng ginawa ni Kristo at ng mga apostol." Kaya't ang pinakalayunin ng isang tunay na ministro o tagapangaral ay kung ano ang matibay na ipinahayag ni Apostol Pablo. Kaya nga, yamang sa pamamagitan ng awa ng Diyos kami ay may ganitong ministeryo, hindi kami pinanghihinaan ng loob. Sa halip, tinalikuran namin ang mga lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi namin ginagamit ang pandaraya, ni binabaluktot ang salita ng Diyos. Sa halip, sa pamamagitan ng hayagang pagpapahayag ng katotohanan, ay inihaharap namin ang aming sarili sa konsyensya ng bawat tao sa harap ng Diyos. Ang pinakalayunin ng tunay na ministro ng Diyos ay ipahayag ng malinaw ang katotohanan nang walang pagbaluktot. Dahil dito, isa pang gawain na ibinigay sa mga tunay na ministro ng Ebanghelyo ay ang sumusunod. Ang mga gawa ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti ay huwag niyong pakikisamahan, sa halip ay ilantad niyo ang mga yon, kaya't ang banal na gawain ng mga tunay na ministro ng Ebanghelyo ay ipangaral ang katotohanan at ilantad ang hindi katotohanan o ang kasinungalingang itinuturo ng iba. At kung sa proseso nito ay may mga masaktan, ang ministro ng Diyos ay hindi pinanghihinaan ng loob sapagkat ang kanyang banal na gawain ay hindi sa kanyang sarili kundi sa Diyos. Mariing ipinahayag ni Apostol Pablo, "Kaya't ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala ng Diyos na ibinigay sa akin, para sa inyo, upang ganapin ang salita ng Diyos." Ang ministeryo sa tunay na iglesia ni Kristo ay ayon sa pamamahala ng Diyos. Ito ay tawag ng Diyos, kaya't hindi sa tao hinuhusgahan ang mga ministro ng Diyos kundi sa Kanya na tumawag sa kanila. Ang katotohanan ang pinakalayunin ng isang tunay na ministro ng Diyos habang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. Ang salita ng Diyos ang katotohanan. Kaya't tungkulin ng ministro na ipangaral ang katotohanan at kondenahin ang kasinungalingan. At kung sa paggawa nito ay tatalikod ang mga tao, dapat siyang magtiis. Gaya ng pagpayo ni Apostol Pablo sa kanyang kapwa-ministro, si Timoteo, ipangaral mo ang salita, maging handa sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Hinihikayat, sinasaway, pinalalakas ng loob, na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong doktrina, kundi ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa ay maghahanap sila ng mga guro para sa kanilang sarili, at itatalikod ang kanilang mga tainga mula sa katotohanan, at babaling sa mga katang-isip. Ngunit ikaw ay mag-ingat sa lahat ng bagay, magtiis ng mga paghihirap, gawin ang gawain ng isang ebanghelista, ganapin ang iyong ministeryo. Kaya't bagaman ang paglalantad ng hindi katotohanan ay maaaring makasakit sa damdamin ng maraming tao, obligado ang mga ministro ng Iglesia ni Kristo na gawin ito. Ang pinakalayunin ng tunay na ministro ng Diyos ay ipahayag ang tuwid at dalisay na katotohanan.